likod, sa side. Yes. Yes, good morning po sa lahat. Ayan. So let's all stand up. I invite everyone to stand up. Yes. Ramdam nyo na po ba ang Pasko talaga? Ang lamig po, di ba, nung papunta dito, no? Lamig, no? Ayan. Kaya, today is the day the Lord has made. And we will rejoice. Because, remember lang po natin ang ating past week. I believe there are things that God has done for your lives this past week. So as we sing our praise and worship today, let's remember how the Lord is so good and He has given us the joy. Amen. Hallelujah. So let's sing this song. Amen. And we will rejoice. Hallelujah. Glory. Sing whoa. Whoa. Sing whoa. Sing whoa. You turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, and I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. And the celebration. Let the celebration Begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. You've turned it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In Your love I found, 'cause I have joy. Let the celebration, come on. Let the celebration Begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. He has given us the joy. Given me the joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Come on, put your hands up. Hey! He is good, amen? Amen. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I am singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I am singing and I'm dancing, and I will shout for you. Turn my sadness Turn my sadness into gladness. Hallelujah. Turn my sorrow He's good. into joy. Yes, Lord. I'm singing and I'm Let's sing that for the last and I will shout time. for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. Now I am singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have
inviting us to adore you. Hallelujah. Yes, Lord, as we sing this again, oh Lord, we want to adore you. We want to give you thanks for you are good. Amen. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Hallelujah. We give you praise. We give you thanks. Come on, people of God, give your praise to him. Hallelujah. We adore you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. We adore you, Jesus, for there is no one like you, Lord. We cannot find satisfaction in the things of this world. Only in your presence, Lord. We have this joy, we have this peace, we have this joy that surpasses all understanding, oh Lord. And we want to thank you, God, for there is no one like you. Hallelujah. How sweet your presence is, oh Lord. We just want to enjoy your presence.
touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none. His mercy, hallelujah. Your mercy, O Lord. Your mercy flows like a river. Oh, your presence so sweet, O Lord. Oh, we look to you for healing, Jesus. Suffering children are safe in your arms. Oh Lord, there is none like you, Jesus. There is none like you. Just the people of God. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like. I could search. I could search for all eternity long and find there is none. Oh, people of God, worship Him. We could search, hallelujah. I could search for all eternity long and find
be our prayer today, that we will live for Him alone. And I will live, and I will live for you. Oh, let's declare this as a church. Amen. And I will live, and I will live, and I will live for you. Oh, we give you our hearts today. Hallelujah. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, just the people of God alone. Lord, I give you my heart. Yes, Lord, I give you my soul. We give ourselves to you today, Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way. Lord, have your way in me. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord, Jesus. have your way in me. Oh, hallelujah. Panginoon, hindi lamang po ito awit. Hayaan niyo po, O Diyos, ito po yung panalangin ng aming puso ngayong umaga. That indeed, Lord God, you will have your way in us. Have your way in me, Lord God. Have your way. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa panibagong pribilehiyo na kami lang po, O Diyos, ay nakakalapit sa iyo. Nakasasamba sa iyo, O Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat lang, Panginoon, for giving us this new day. We want to declare, Lord God, this is the day that you have made. We will rejoice. We will be glad. We will speak of your mercies in the morning and your faithfulness at night. Kung paano po na sa maghapon kami po'y sinamahan mo, napatunayan namin ang iyong katapatan at ang iyong kabutihan sa panibagong pagkakataon, O Diyos, ng aming pong mga buhay. Ama, salamat po. Salamat. O
blessed be your name, Lord God. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat mga kapatid ko. Kilala niyo po kaming lahat, O Diyos. At alam mo po ang laman ng aming puso. Just want, Lord God, to entrust to you everything today. Oh, in the name of Jesus, we commit to you your word, Lord God. Father God, we pray that the eyes of our understanding, the eyes, Lord God, of our hearts, be open to your word, Lord God. I speak, Lord, the spirit of revelation, the spirit of enlightenment. Oh, Lord, the wisdom that comes from you. We thank you, Lord God, for hearing hearts today. Na sa amin pong pakikinig ng iyong salita, Panginoon, muli, ito po ay magbago sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ito po'y magdala ng pananampalataya sa amin pong mga puso. At tunay na kami po ay tumawag sa iyo, sumunod sa iyo, Panginoon, at gawin ang iyong kalooban sa buhay po ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa bawat araw na kami sinasamahan mo at ginagabayan. Sa bawat araw, Panginoon, na ikaw po'y nariyan para po sa bawat isa sa amin. We honor you today, Lord God. We honor you today. Oh, blessed be your name, Lord God. Hallelujah. Before we say amen, can we just say that again to the Lord? Lord, I give you my heart, and may you have your way in the midst of us today. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Make it your prayer to the Lord. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Have your way, Lord. Have your Lord, way. have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way, Lord God. Lord, have your way in me. Sing it again, Lord. Hallelujah. Have your way. Lord, have your way in me. And all of God's people say, Amen. Hallelujah. Have your way, Lord God. Have your way. Praise God. You may be seated in the presence of the Lord. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Ano ba talaga? Praise God. Ayan. Sige po, find a very comfortable seat. At tayo po ay patuloy lang nadudulog sa Panginoon. Ayan, purihin po ang Panginoon. Gusto po nating i-welcome ang ating pong mga first-time guest. Ayan. Ayan, welcome po sa ating isang ate. Meron pa bang iba? Ayan, yung kaibigan ni Ate Sally. Ayan, nais natin siyang i-welcome. Sino po yung second time? Nandito po kayo nung linggo o nung nakaraang linggo? Meron ba? Second timer? Yan, welcome. Yan, sino po yung mga third timer? Nung mga nakaraang linggo, tapos nandito po kayo ngayong muli. Kasama natin sa umaga pong ito. Ayan, welcome. Thank you. Ayan, at sa ating pong mga fourth time guest. Ayan, parang mga nakakaapat na balik na kayo dito sa JR. Meron ba fourth timer? Ayan, nais po nating pasalamatan ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ayan, lahat po nung nagtaas ng kamay, pwede po bang tumayo? Ayan, tayo po tayo, okay, mahiya. Samahan po sila ng kanilang mga kaibigan at nag-imbita sa kanila. Ayan, palapakan po natin ang ating mga kapatid. Ayan. Sige po, lahat ng ating mga first time, second, third,
and fourth time. Ayan, sama po natin sila sa kabila. Sama natin si Pastora Bang. Ayan. Doon po tayo sa ating overflow room at meron po kaming inihanda na napaka-espesyal, no, na mensahe, no, at sama-sama po na tayo ay patuloy lang naturuan ng Panginoon sa kanya pong mga pamantayan. Ayan, praise God. Salamat sa ating mga kapatid that are here for the very first time, second timer, third timer, at fourth timer. Ayan. Ayan, at lahat ng nakatayo, pwede nang maupo, kasya na tayo. Ayan, purihin po ang Panginoon. Praise God. Ayan, magandang araw po sa lahat who have joined us online. Lahat po ng ating kabahagi sa ating pong panambahan sa araw pong ito. We are just so thankful to the Lord that we could come together and really worship Him in spirit and in truth. Ayan, na tayo lang po ay patuloy at patuloy na nakadudulog sa Panginoon. Kumusta na kayo? Bigla kayong tumahimik? Okay. Ayan, we are thankful for what the Lord is doing, no, sa ating pong kalagitnaan, and we are just so grateful na kung saan ang Diyos ay laging mabuti. Amen? Amen. Sabihin nga po natin, ang Diyos ay laging mabuti. Ayan, purihin po ang Panginoon. Now, this morning, we are still in our series, no? Seeking God, finding His will. Okay? At kapag tayo ay naghahanap sa Panginoon, natatagpuan natin ang Kanyang kalooban. Ang tamang tugon, the right response, is that how we are going to really trust Him and obey Him. Paano na tayo ay magtitiwala at tayo po ay susunod sa Panginoon. Now this morning, let me share knowing the shepherd's voice, no? Paano po na sa ating paghahanap, no, sa Panginoon, sa ating pong pagsisik sa Kanya, sa ating pong paghanap ng Kanyang kalooban, paano natin patuloy na matututunang marinig ang boses ng Panginoon? How are we going to really know to hear the voice of the shepherd? And knowing the voice of the shepherd, okay, we will arrive to trusting and obeying, no? The instructions, the voice of the Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Now, if you would open your Bibles, it's on the screen. John chapter 10, verses 1 to 10. Basahin lang po natin ang mabilis. Ang sabi po ng Panginoon, I assure you and most solemnly say to you, he who does not enter by the door into the sheepfold, but climbs up from other place, okay, on the stone wall, no, yun daw, umaakyat sa pader, that one is a thief and a robber. No? Sabi ng Panginoon, yun daw tao na hindi dumadaan sa pinto, but rather umaakyat sa pader, no, yun po ay magnanakaw. Di ba? Kahit naman sa atin, sa Pilipinas, pagka hindi taga ron, dumadaan sa illegal na daan sa pader. Okay? Verse 2, ang sabi ng akyat bahay, sabi ni Kuya Eric. Ayan. Verse 2, but he who enters by the door is the shepherd of the sheep. Okay? Yun daw pong dumadaan sa pintuan, siya yung pastol, no, ng mga tupa. No, at ano daw po ang ginagawa ng pastol? He is the protector and provider. Verse 3, ang sabi po ganon, the doorkeeper opens the gate for this man. No, yung nagbabantay daw sa pinto, doorkeeper, no, siya daw yung nagbubukas ng gate para daw po dito sa taong ito para siya ay makapasok. And the sheep hear his voice and pay attention to it. And knowing that they listen, he calls his own sheep by name and leads them out to pasture. Verse 4, when he has brought all his own sheep outside, he walks on ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice and recognize his call. They will never follow a stranger,
but will run away from him because they do not know the voice of strangers. Verse 6, Jesus said this figure of speech with them that they did not understand, but they did not understand what he was talking about. So Jesus said again, I assure you and most solemnly say to you, I am the door for the sheep leading to life. All who came before me as false Messiah and self-appointed leaders are thieves and robbers, but the true sheep will not hear them. Verse 9, nasabi ng Panginoon, I am the door. Anyone who enters through me will be saved and will live forever, and will go in and out freely and find pasture, spiritual security in the Lord. Okay? Verse 10, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. And Jesus said, I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita habang ito po ay patuloy nating pagbubulay-bulayan. Now, sino po sa inyo yung alam yung boses ng tatay niya? Di ba? Naranasan nyo ba na pagka nung mga bata pa tayo, di ba? Tapos nandun ka, nakikipaglaro ka sa malayo, tapos pipito yung tatay mo. Alam mo yun, yung sisipol siya, ibig sabihin nung tinatawag ka. Alam niyo yun, di ba? Tapos alam na alam mo yung tunog nung pito, yung sipol ng tatay mo. Na kahit naglalaro ka, hindi ka pa kayo tapos, ikaw ang taya. Pag pumito si tatay, iiwan mo lahat yung tsinelas na iwan. Di ba, nagtatatakbo kang pauwi. No? Kasi tinatawag ka na ng tatay mo. Amen? Ako po natatandaan ko nung bata kami, nakatira kami sa isang malaking compound. No, yung may-ari ng compound, no, parang lola-lola namin, pero hindi naman namin talaga siya lola. Tapos meron silang factory ng mga recyclable materials. May malaking-malaking bodega, nandun lahat ng mga recyclables. Tapos normally, ang mga nire-recycle nila, yung mga bulak, ginagawa siyang sa unan. So mga malabundok yun. Tapos doon kami maglalaro ng mga kaibigan ko, tatalunan kami doon, mag-i-slide, basta lahat na ng kung ano-anong basta ang pwede mong gawin, ano. Tapos pagka narinig ko nang pumito ang tatay ko, ang layo ng bodega nung lola namin, doon sa bahay namin. Pero pag narinig kong pumito yung tatay ko, takbuhan na yun, naiwan mo na yung tsinelas mo, yan, tapos kalasan na kasi tinatawag na kami. Okay? Now, ito po yung sabi ng banal na kasulatan sa atin, no? Na yun daw, sheep, no? No, sabi nung verse 3, yung text po natin, ang sabing ganon, and the sheep hear his voice and pay attention to it. Okay? At ang sabi po ng Bible, and knowing that they listen, he calls his own sheep by name and lead them out to pasture. No? Ang Panginoon daw ay nililid po tayo. No? At napakahalaga po na atin daw pong alam o nare-recognize po natin yung boses ng atin daw pong pastol, ng ating shepherd. Ang sabi ng verse 4, when he has brought all his own sheep outside, he walks on ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice and recognize his call. Now, paano natin nare-recognize yung boses? Paano mo alam na yung kausap mo siya yun? Okay? Di ba pag lagi nating kausap, alam mo pag hello, alam mo kaagad kung sino yung kausap mo. Di ba? Parang, alam mo na kaagad pag nag-hello, alam mo, it's either nanay mo yun, tatay mo, asawa mo, anak mo. No, bakit? Kasi nga, pamilyar yung boses. No? Pag nag-hello siya, alam mo na kung sino. No? Of course, kasi ngayon, merong na tayong caller ID. So actually, pag tumawag, alam mo talaga kung sino. Pero noong unang panahon, yung ang telepono, yung normal na telepono, walang caller ID, no nothing. Di ba? Yung malalaking, yung gano'n, yung may cord. Di ba? Pero pagka recognize mo yung boses, lagi mo siyang kausap, mag-hello pa lang yun, alam mo na. Amen?
Kaya sa Panginoon din, it's the same thing, no? Pag lagi natin siyang kausap, alam natin ang boses niya. Amen? Now, ang problema sa marami po sa atin, no, is that we want to hear the voice of God. No, di ba? Sino yung ayaw marinig ang Lord? Lahat tayo gusto natin, Lord, meron ka pong revelation sa akin, may sasabihin ka sa akin, no, ganun. Ang problema, ayaw naman natin siyang kausap. Di ba? Maraming oras sa social media, maraming oras sa iba't ibang bagay, pero konting-konti yung oras sa Lord. Kaya, hindi natin alam kung boses ba yun ng Lord o hindi niya boses. Now, ang sabi po na banal na kasulatan, the sheep follow Him because they know His voice and recognize His call. No? Yung kanya daw pong mga tupa, no, ay sumusunod sa Kanya kasi alam nila yung boses ng pastol. Amen? Kaya I believe this is the season, no, na kung saan nais ng Panginoon na mas lalo pa natin siyang makilala, ma-recognize talaga natin yung boses niya, alam talaga natin kapag ka ang Panginoon ay nangungusap sa atin, kasi nga kilala mo yung boses niya. Nare-recognize mo yung boses niya. No? So, ang kailangan lang po natin gawin, the normal thing that we do is always talk to God. Kung paano po na tayo ay laging nakikipag-usap sa asawa natin, sa mga anak natin, na pag nag-hello sila, alam na alam mo na kung sino ang kausap mo. Okay? Of course now, because of yung messenger, alam mo naman kung sino talaga tinatawagan mo, may caller ID, nakikita mo talaga kung sino. Pero alam mo na yung boses na yun yung boses ng mahal mo sa buhay. Amen? And that's the discipline, no, na nais na ipagyaman, no, maging pamantayan kung saan yun yung ating laging gagawin sa ating pong buhay. Okay? As we study the Word, as we really want to seek God, no, yung theme po natin, seeking God and finding His will, mangyayari po yan. Okay? But one key component to that, no, is really to know the voice of the shepherd. Yung talagang alam natin kung ano yung boses ng Panginoon. Kasi pag alam mo yung boses ng Panginoon, then you are able to trust and obey Him. Makakayanan po natin na tunay na magtiwala, no, at sumunod sa Panginoon. Now, how can we truly trust God? Paano po na tayo ay tunay na magtitiwala sa Panginoon? Now, to do that, para po tayo ay tunay na makapagtiwala sa Panginoon, we need to know Him and to know Him more. No? Para magtiwala tayo, kailangan kilala natin, no? At mas makilala pa natin siya ng mas malalim. Anyway, bago na kasi ang panahon ngayon, no? Pero yung dapat, no, bago ka umuoo sa isang bagay, dapat alam mo, no? Alam mo yung pinasok mo, kilala mo yung kausap mo. No, ngayon kasi dahil sa maraming schemes, no? O kaya yung mga quick reach na mga idea, no? Pag may nagsabi sa'yo, malaki tubo dito, no? Hindi mo inaral, wala lang, tapos umuo ka na kagad. Kaya ang daming scams, no? O kaya, may mga tao nagpapakasal sa hindi kilala, no? May mga mail-to-order brides, no? May mga online na relasyon na hindi mo naman kilala, no? At minsan, ang failure ng maraming tao, we tend to believe, naniniwala ka. No? Ang nakakalungkot minsan, tayong mga Kristiyano minsan, we are also victim to that. Kasi nga, mas madali tayong maniwala sa tao kaysa sa ipinapangusap ng Panginoon sa atin. No? Kaya, paano tayo totoong magtitiwala sa Panginoon? Kailangan natin talaga siyang mas makilala pa. At paano natin nakikilala ang isang tao sa natural, lagi mong kausap. Diba? Pag lagi mo siyang nakikita, lagi mo na siyang kinakausap, nakakapagkwentuhan na kayo, kahit papaano, nakikilala mo yung taong yun.
No? At anything that is true in the natural is true in the spirit. No? Kung ano yung totoo sa natural, paano tayo nagde-develop ng relationship, ganun din sa mga bagay na spiritual. Kung paano na lagi nating kinakausap ang Panginoon at nare-recognize natin yung boses niya, alam natin kung paano nangungusap ang Panginoon. No? Kaya nga, walang actually parang 1, 2, 3 na paano mo malalaman talaga ang boses ng Diyos. No, na parang dapat lahat ganun sa bawat isa. No, why? It's because we are all different and God talks to us differently. Hindi ko pwede sabihin sa inyo na ganito mangusap ang Panginoon sa akin kaya dapat ganun din sa inyo. Hindi po. It always work on the basis of our relationship with God. That's why we have to develop that. Kailangan po nating i-develop yung ating pong relasyon sa Panginoon. But there are standards in the Word of God kung paano po na ito ay ating mauunawaan. Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing. Okay? What is told and what is heard comes by the preaching of the message concerning Christ. No? Ang pananampalataya daw, ang pagtitiwala, okay, dumadating sa buhay po natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Pakikipag-usap sa Panginoon, pagbabasa ng kanyang salita. Because the Word of God is the one that brings faith into our hearts. The Word of God is the one that transforms our mind. Yung salita po ng Panginoon. Kaya, makikilala po natin ang Panginoon more deeper into our lives as we listen, as we read, as we have the Word, no? Yung salita po ng Diyos na lagi na pong dumadating sa buhay po ng bawat isa sa atin. No? We need to know Him. We need to know Him more. We need to learn more about who God is. Sino po ang Panginoon? Now, sa banal na kasulatan po, napakarami ng pagpapakilala ng Panginoon. No? We have been hearing a lot, no? Kung ano po, kung paano at sino ang Panginoon sa atin. But basic, no? Isa sa mga basic things na nais ko pong daanan lang very quickly is that God is Creator. Ang Diyos po ay manlilikha. Amen? Now, if He is Creator, wala siyang di kayang gawin. Amen. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang lahat ng bagay, nilikha niya ang mga ibon, mga hayop, okay? Nilikha niya lahat. And if you will just take time to pause and really look around you, makikita natin kung gaano ka makapangyarihan itong Diyos na meron po tayo. Gaano po siya kamangha-mangha, no? He is Creator God. Siya yung Diyos na manlilikha. Okay? Now, sabi ng banal na kasulatan, Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa pasimula pa. Okay? Now, pag ito po yung Diyos na kilala po natin, okay, yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo pong ito, ano yung pangailangan mo na hindi kayang likhain ng Panginoon? Amen? So, faith begins to rise, no, and be affirmed. Na-affirm po ito sa puso natin kasi kilala natin yung Diyos bilang manlilikha. Yung Diyos na kayang gumawa ng lahat ng bagay. Kung itong mundong ito nilikha niya, tapos inilagay niya lang sa kawalan, tapos kaya mong tumayo, kaya mong gawin ang lahat ng bagay, no? Ano yung hindi kayang gawin ng Panginoon? That's why, as we know who God is, habang nakikilala natin ang malalim ang Panginoon, nare-recognize natin yung boses niya, kaya nating magtiwala at sumunod sa Panginoon. Amen? Ang sabi ng Psalm 19 verse 1, the heavens are telling of the glory of God, and the expanse of heaven is declaring the work of His hands. No, alam niyo po, mahilig po kasi ako sa nature. Mahilig ako sa dagat, mahilig ako sa bundok, mahilig ako sa bulaklak, no? And I am always amazed. Lagi po akong namamangha, no? Yung telepono ko,
puno yan ng bulaklak. Pag pupunta ako sa gardens, wala akong ibang ginawa kundi kunan ng picture, lahat ng bulaklak. No? Yung bihirang-bihira po ako magpicture ng tao. No? Hindi ako mahilig magpicture kasi hindi ako mahilig magpicture sa sarili. No? At di rin ako mahilig magpicture ng tao. Ang mahilig ako magpicture talaga, nature. No? And yun nga, the past few weeks, di ba, we were in Europe at isa sa talagang, grabe lang, I mean, my heart was so overwhelmed sa ganda ng nilikha ng Panginoon. No? Yung bundok, no, dahil ngayon ay fall, no, autumn, ang kulay ng bundok, pula, gold, brown, shade of green, and ganyan. Tapos pag tinignan mo siya, ma-amaze ka talaga, napakaganda. No? Kaya pag minsan tumayo ako doon, nasa Switzerland kami, pagtingin ko doon sa bundok, wala, nakatunganga na akong gano'n. Gandang-ganda talaga ako, napakaganda niya. No? At sasabihin mo, yung Diyos mo, kayang gawing makulay ang buhay mo. Kasing kulay nung lahat ng klase ng dahon dun sa puno na aking nakita. No? And it's just, I mean, God knows the entrance to our hearts. No? Alam ng Diyos kung ano yung magpapasaya sa'yo. No? At pag alam ng Diyos kung ano yung magpapasaya sa'yo, dun siya lagi, that's always the entrance where God would meet you. No? At alam ng Lord, I really love nature. No? Kaya pagka ako pwede mo akong iiwan dun sa bundok. Tapos balikan mo na lang ako sa uwian na. Talaga, I can just sit there for hours. No? I will just sit there for hours and just love God and just appreciate what the Lord has done. No? Pagkilala natin ang Panginoon of who He is and what He is able to do and create. No? Palagay ko, dadating tayo dun sa pananampalataya na yung Diyos natin may kayang gawin sa ating mga sitwasyon. Amen! Hallelujah! The heavens declare the glory of God, and the firmament show forth His handiwork. No? Yun, meron akong, sa Instagram, nakasubscribe ako sa NASA. No, kaya pag may mga bagong pictures sa kalangitan, no, lagi ko nakikita ang gaganda ng formation ng mga stars, ganyan. May mga bagong pinanganak na namang may mga bagong discoveries na planeta, no, na galaxies, na mga bituin, and all of those things. And it's always amazes me, no, kung paano po na yung Diyos natin ay makapangyarihan. Now, kung hindi pa po natin naunawaan na yun yung Diyos natin, no? Begin to really come to that terms of knowing that our God is a creator God. Isang Diyos na manlilikha. Amen? Pangalawa, that God is faithful. Amen? Na yung Diyos natin ay tapat, mabuti, magpakailanman. Amen? Sabi po ng 1 Corinthians 1:9, God is faithful by whom you were called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. No? Dapat daw po maipanganak yun sa puso natin na yung Diyos po natin ay matapat. Siya na tumawag sa atin kay Kristo Jesus para tayo ay makipagrelasyon sa Kanya. Amen? If you know Him to be a faithful God, then you can trust Him. Napakarami pong nangyayari sa ating mundo, no? At malibang, malalim yung ating pananampalataya, pagtitiwala, pagkakilala na yung Diyos natin ay matapat. Okay? Matatakot po tayo sa lahat ng nangyayari sa mundo. But salamat sa Panginoon because we know that our God is faithful. Amen? Ano pa po yung mga attributes, characteristics ng Panginoon? No, ang sabi ng Psalm 46 verse 1, no, God is our refuge and our strength, a very present help in time of trouble. He is our refuge, He is our strength, He is our help. Siya daw po yung ating kanlungan, siya yung ating kublihan. Pwede kang magtago sa Panginoon. Kapag ka merong mga bagay na darating sa buhay natin, may mga atake ang kaaway, alam na alam natin saan ka pwedeng magtago. No? Hindi sa alak, no? Hindi sa
lunurin ng buhay sa trabaho. No? Hindi alam mo, you can run to God. For He is our refuge. He is our strength. He is a help. No? Siya ay tulong, no? Sa lahat po sa atin. Sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Alam natin, kaya nating magtiwala sa Panginoon. Ano pa po na kailangan nating laging i-remind ang sarili natin that God is love. Yung Diyos po natin ay Diyos na pag-ibig. 1 John 4:7 and 8, Beloved, let us love one another. Okay? Unselfishly love and seek the best for one another. For love is from God, and everyone who loves others is born of God and knows God through personal experience. We know God through personal experience. Okay? Sabi ng verse 8, the one who does not love has not become acquainted with God. Yung hindi daw po totoong marunong magmahal, okay? Yan daw po ay tunay na hindi pa nakakilala o tunay na nakaalam ng pag-ibig ng Panginoon. Okay? Does not and never did know Him. Hindi daw tunay na nakakilala sa Panginoon, for God is love. He is the originator of love, and it is an enduring attribute of His nature. Okay? Sabi pong ganoon, ang Diyos, hindi lamang po siya Diyos na may pag-ibig. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Ibig sabihin nun, hindi mauubos yung pag-ibig ng Panginoon. Kahit pa ikaw na yung pinakamakulit, kahit na ikaw na yung pinakapasaway. Amen? The love of God will always be there enduring. Now, hindi po yung license, dahil naman mahal ako ng Lord, magpasaway na lang kaya ako. No? Hindi naman din po yun ang nais ng Panginoon. Now, lagi ko po itong sinasabi, God loves us, yes. Amen. Huwag mo nang tanungin, Lord, mahal mo ba ako? Ang sagot doon, oo. Kahit pasaway ako, yes. Okay? Ang lagi nating itanong, Lord, natutuwa ka ba sa akin? Kasi magkaiba yun. Parang magulang, di ba? Yung magulang, yung anak na makulit, anak pa rin naman, di ba? Sino nagsabi, ito anak na to makulit, di ko na anak to. Walang ganun. No? Kahit tayo makulit, anak pa rin tayo. And it's the same thing with God. Kapag totohanan mong tinanggap si Jesus sa puso mo at buhay mo bilang Diyos at Panginoon ng iyong buhay, yung buhay po natin, dapat na i-align natin sa Panginoon. Pero minsan kasi, talagang merong season na makulit ka. Pero pinagtiyagaan ka ng Diyos. Hindi ka niya binitawan. Okay? Nandyan pa din yung kanyang pag-ibig at yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Now, kapag po tayo ay anak ng Diyos, na medyo nasilat ng konti, napalayo, pero pag alam mo yung pag-ibig ng Diyos, alam mo lagi kang may babalikan. At yan yung Diyos na meron po tayo. The God that is love. And if you could hear that, if you could know that in your heart, that God is God that loves you no matter what, no? Lagi kang babalik sa Panginoon. Yung mga hindi bumabalik, ibig lang sabihin nun, punong-puno ng pride yung puso nila. Ayaw nilang aminin na nagkamali sila. Pero lagi po tayong pwedeng bumalik sa Panginoon. Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, He is love. At dahil siya mismo ay pag-ibig, hindi na uubos yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kahit minsan, matigas ang ulo natin. Kahit minsan, makukulit tayo, no? Grabe yung pagtsatsaga, grabe yung pagtitiis, grabe yung pasensya ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah! At alam niyo po yung kabutihan ng Panginoon, ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, we love Him, meron tayong kakayahang mahalin din pabalik ang Panginoon kasi una na siyang nagmahal sa atin. Nakapagmamahal lang po tayo pabalik sa Panginoon, sa mga tao sa paligid po natin, kasi una na tayong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. God will never require you to do something that He has not initiated in your life. Nagpasimula na ang Diyos sa puso at buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Ano pa po yung karakter ng Panginoon? Mukhang matatapos ako, nasa karakteristik pa lang ako ng kung sino ang Panginoon.
Kasi nga gusto natin siyang makilala. That God is a rewarder. Ang Diyos po ay gumagantimpala, nagkakaloob, nagbibigay. Pero ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Kaya po kailangan nating magtiwala, manampalataya sa Panginoon. For he that comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Marami akong naririnig, sabihin nila, Pastor, alam mo, gusto ko naman talagang makilala ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, God delights to reward those who are seeking after Him. Pag totoo mo siyang hinanap, matatagpuan mo siya. Ang problema, yung medyas hindi makita. Di ba minsan, yung hanap ka na hanap, di mo makita, tutuklawin ka na. Sabihin mo asawa mo, kasi gamitin mo yung mata mo. Di ba? O kaya mga anak natin, minsan, Mami, asan yung medyas? Ayan, sang katerba yung medyas, di mo makita. Pero alam niyo po ba, ang Lord, He is a rewarder of them that diligently seek Him. Pag hinanap mo siya ng totoo, tsak na tsak, matatagpuan mo siya. Because God delights to be found. Yung puso ng Panginoon, no, bilang ating Ama, sa kanyang puso, kung meron siyang gustong gawin, ito yung lagi natin siyang matagpuan. That in times of prayer, pag ikaw ay nananalangin, sinisik mo ang Panginoon, gusto ng Lord, maranasan mo siya ng personal. Kasi yun ang patutuo mo kung sino yung Diyos mo. At kung paano na siya ay nagpapakilala sa bawat isa sa atin. Amen. Matthew 5:12, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Okay? Pero ang context niyan, actually, persecution. Pag tinignan niyo yung Matthew 5. Pero God, the concept of God really wanting to reward us. For God is a rewarder. No? Ang Diyos minsan, we see Him na parang yung Diyos nagpaparusa. No, it's not. God is correcting. Nagko-correct siya, pero hindi siya nagpaparusa sa kanyang mga anak. God will teach us. God will correct us. Okay? Ang nais ng Panginoon, tayo ay lumapit sa Kanya. At tunay na sa Kanya ay magtiwala. Tunay na ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon. Ano pa po? No? That we must fear Him. Of course, God is all of that we have talked about. But there's always an area of reverence before God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ito yung magbabantay sa buhay natin. Kung tayo ay tunay na may takot sa Panginoon, ito yung magbabantay sa buhay natin. Kasi hindi mo gagawin yung bagay na alam mo, ikasasakit ng puso ng Panginoon. Yung ating pong paggalang, our reverence to God. At ito po yung tunay na kung sino tayo when people are not looking at us. Okay, sabi po ng Psalm 89 verse 7, a God greatly feared and reverently worshipped in the council of the holy angelic ones, and awesome above all those who are around Him. The fear of the Lord. Kapag tayo ay merong tunay na takot sa Panginoon, ito po yung tunay na magbabantay sa buhay ng bawat isa sa atin. That you conduct yourself in such a way that it honors God because you fear Him. Hindi yung fear na nakakatakot, kundi yung fear na ikaw ay gumagalang. Ikaw ay, you regard who God is. Sino ang Diyos sa buhay po natin. Ecclesiastes 12:13, ang sabi ganun, let us hear the conclusion of the whole matter. Okay? And this is Solomon speaking. Naranasan niya ang lahat ng bagay. No? At bago siya magtapos, last chapter of Ecclesiastes, sabi niya, pakinggan natin yung conclusion. Anong kailangan gawin ng tao? Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of men. Kung meron daw pong dapat gawin ng tao pagkatapos ng lahat ng bagay na kanyang nakita, naranasan, and all of those things,
Okay? Si Solomon, yung pinakamatalinong tao, pinakamayamang tao na nabuhay sa daigdig na ito. Iisa yung kanyang conclusion. Ano yung conclusion niya? Fear God. Reverence God. Igalang mo ang Diyos. No? At sabi niya ganon, and keep His commandments. Sundin natin ang pamantayan ng salita ng Diyos, ng kanyang mga iniuutos sa atin. Bakit? Kasi ito daw yung kabuuan, no, ng tunay nating pagsunod, pagsamba sa ating pong Panginoon. Amen? I mean, there's so much. Last na lang, okay? A God who is long-suffering. Alam niyo po ba, sa lahat ng kasalanan ng mundo na nakikita natin, di pa siya dumarating. Kasi nga, ang Panginoon ay matiisin. No? 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promises, as some men count slackness, but is long-suffering towards us, no, sa atin, not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Ba't di pa dumadating ang Panginoon? Kasi gusto niya sabihan mo pa yung mahal mo sa buhay. Gusto niya yung mga tumalikod sa Panginoon, makapagbalik loob muna. God is long-suffering. God is patient, no? Because He is not willing that any should perish. Kaya ano yung role natin? Ipagsabi mo. Yung pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan niya, ikwento mo sa iba. Amen? Kung ano yung naranasan natin, kung anong kahabagan ang ating tinanggap mula sa Panginoon. Okay? Because God wants that all, okay, would come to repentance. Makapagsisi at makapanumbalik sa Panginoon. Okay? Sabi ng Acts 17:30, and the times of this ignorance, no, yung panahon daw na yung hindi pagkilala sa Diyos, okay? Ignorance God winked at, no, nagsara ng isang mata. Okay? But now commanded all men everywhere to repent. Ngayon ang sinasabi ng Panginoon, no, parang it's time to come back to God. Tayo ay magbalik loob sa Panginoon. No, tayo ay tunay na hanapin ang mukha ng Diyos sa ating pong buhay. That's why yung theme po natin, seeking God. How are we going to seek Him for more? To know Him more in the lives of each one of us. Yung mas makilala pa natin siya ng mas malalim pa, ng mas personal pa. Yun po yung nais ng Panginoon. Now, knowing all of these attributes of God, of course, there's so much more, no? Napakarami pang attributes ng Panginoon, no? Last week, shinare sa atin ni Ate Tet, no? That He is the God who sees us, no? Isang Diyos na nakakakita sa atin. Ngayon na alam natin, and of course, sa ating pong buhay pananampalataya, there's so much revelation of who God is sa buhay natin. Siya ang ating manggagamot, siya ang ating provider, no? Siya yung Diyos na nakabantay sa atin. And all of those things, no, sa banal na kasulatan, there's so much kung paano po na ang Diyos ay nagpakilala. Now, knowing that God is faithful, knowing that God is loving, knowing that God is a rewarder, and many, many more sa banal na kasulatan. After knowing the character of God, ang tanong po lagi sa atin, do we really trust God? Talaga bang tayo ay nagtitiwala sa Panginoon? Now again, the key to trusting is hearing His voice and knowing who He is. Because in the trust, then, you are able to obey. Sa banal na kasulatan po, pag sinasabi yung hear, hindi daw yun yung narinig lang. No, kundi yung narinig mo, ikinabuhay mo. Hindi nagtatapos sa narinig mo lang yung boses o yung mensahe ng Panginoon, no? Kundi ginagawa natin sa ating pong mga buhay. Now, do we really trust God? No? That you can obey His commands. Sabi ni James, no, pag daw tayo ay nakikinig lang ng salita at hindi natin ito ikinakabuhay, dinadaya lang natin yung ating sarili.
At ang lagi kong illustration dyan, yung alam mo, mainam yung mag-exercise, pero hindi ka naman nag-exercise, hindi ka nagbibinipisyo dun sa alam mong mainam. Amen? And it's the same thing with the Word. Alam mo yung salita ng Diyos. Malibang yan ay ikabuhay mo, hindi ka nagbibinipisyo sa biyaya, no? At sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi, sabi ng iba, pastora, nag-exercise naman ako in my dreams. O kaya pumayat yung kanyang panaginip. Okay? Kasi sa panaginip lang nag-exercise. But, beloved, do we really trust God enough to obey Him? Gaano po tayo nagtitiwala na tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos? Do you? Tanong mo yung katabi mo. Do you? Hindi who you, do you? Okay, baka who you tanong mo. Wag who you. Do you? Okay? Now, we really have to ask ourselves, do I really trust Jesus? Why? Because this is a key. Ito po ay susi, mahalagang component, bahagi, no, to really obeying His commands. Yung tunay na pagtitiwala sa Panginoon. Now, marami po sa atin nagpipray, Lord, pagpalain mo po ako. Sino yung gusto pagpalain ng Lord? Yan, gusto natin pagpalain tayo ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, the key to blessing is to obey His words concerning tithing. Humina yung amen. Wala nang nag-amen. Alam niyo kung bakit? Bakit tithing? Kasi yung tithing, kayang sukatin. Measurable. Actually, sa Bible, isa to sa mga command na kaya mong sukatin. Bakit? Kasi nagbigay ang Lord ng sukatan. Sabi ng Lord, ibalik mo sa akin yung 10% kasi hindi yan sa'yo. Okay, hindi pa naman February. Kaya lang kasi, ito yung pinakamadaling illustration ng paano tayo nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Yung prayer kasi, it's between you and God Bawa, paano ko susukatin yung prayer mo? Hindi, pastora, nag-pray po ako 1 oras. Okay, 1 oras ka nag-pray. I cannot argue with that. Bakit? Kasi ikaw yun, personal mo yun sa Lord. O isa pa, hindi, pastora, mahal ko naman talaga yung kapatid kong pasaway. Mahal ko talaga. Hindi ko rin kayang sukatin yun. Diba? Paano mo susukatin yun? Pero merong isang utos ang Panginoon na kaya nating sukatin. At kung paano na tayo ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon, ito yung sukatan na sumusunod ka sa kanyang pamantayan. Tithing. Sabi mo sa katabi mo, tithing. Sabi nung katabi mo, paki-spell. Okay. Diba? Ano yun? Okay. Pero kasi, malibang gawin natin yan, hindi tayo totoong nagtitiwala sa sinasabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ibalik nyo sa akin. Now remember, yung 10% hindi sa inyo. Yung 10% sa Lord. Actually, yung 100% sa Lord Pero, ang hinihingi niya lang pabalik para dumalo yung pagpapala niya sa atin, 10%. Yung 90% sa'yo, but spend it in such a way that it honors God. Kasi kanya pa rin yun. Pinagkatiwala niya lang sa'yo. Kaya pagka yung, hindi naman tayo yun, no? Yung mga tao sa labas, no? Bakit yung, hindi, kasi di ba yung ibang tao, sasabi nila, hindi sila pinagpala. Bakit? Kasi yung 90%, pinambili mo yung alak, pinambabae mo. Hindi naman tayo yun, di ba? Yung example ko lang. Di ba? Ito sasabihin mo, gusto mo pagpalain ka, yung pinagkatiwala nga ng Lord, hindi ka nga maging magandang steward. Diba? Tapos nagtataka yung maraming tao, hindi sila pinagpapala. Okay? Bakit yung mga, diba yung, sa atin, sa Pilipinas, diba, yung paggising sa umaga, nasa kanto, tumutoma na, yung mga ganun, tapos gusto mayaman sila. May ganun ba? Wala. Sabi ng Bible, maghihirap ka pag ganun ang buhay mo.
Amen? Now, tayo pong mga Kristiyano, may provision ng Diyos sa atin para tayo ay sumagana. Kaya lang, it is trust and obey. Ano sabi ng Panginoon? Ibalik mo sa akin. Subukan mo ako pag hindi ko binuksan lahat ng durungawa ng langit at ibuhos ang lahat ng pagpapala. Kaya lang ang problema, narinig lang. Merong preacher sa tabi ko. Di ba? Pero totoo yun eh. Pag hindi natin ikinabuhay yung salita ng Diyos, hindi talaga tayo makakalaya sa totohanang naisin ng Panginoon sa atin. Ayan, number 1 pa lang ako. Intro lang yun eh. Nakita ko si Ate Jo, sabi niya, wrap up. Kasi 5 minutes na lang. Dapat nga tapos na ako 5 minutes. Okay. So, attend kayo sa second service, yung part 2 tuturo ko. Ayan, lagi problema ko. No? Sa dami ng gusto kong sabihin, hindi ko tuloy natatapos. Kung ano yung gusto kong i-share sa inyo. Pero, let me end in this. No? It is, something for us to really think about. Do we trust God enough to obey Him? Talaga bang kaya nating, yung tapaw question ko, 2 lang din naman eh. Pero ito na lang ang tapaw question nyo. Do you trust God enough to obey Him? No. Talaga bang nagtitiwala tayo sa Panginoon para tayo ay tunay na sumunod sa kanyang pamantayan? What is the shepherd saying to you today? Ano sinasabi ng Panginoon sa atin? No? At medyo lagyan mo ng thermometer yung temperatura ng iyong pagtitiwala at pagsunod sa Panginoon. Gaano talaga tayo nagtitiwala at gaano natin sinusunod ang salita ng Diyos. Because if there's key to blessing, kung meron pong paraan o daan sa tunay na pagpapala, ito po ay yung kung paano tayong susunod sa Panginoon. Amen? Can we bow down our heads and close our eyes? Panginoon, salamat po. Ikaw yung Diyos na mabuti. We have known you, Lord God, in all of your attributes. Sa lahat po na iyong ipinangusap po sa amin sa umaga pong ito. Father God, I pray that you would allow us to really hear the shepherd's voice. That, Lord, in our season and in our time, Lord God, of communion, of just talking to you, that we recognize your voice. That, Lord, we know that it is your word speaking to us. It is your voice, Lord God, speaking to us. Oh God, even as we have sung that song, Lord, have your way in us. Holy Spirit, have your way in us. Ang iyo pong kapamaraanan, ang iyo pong gustong gawin sa buhay po ng bawat isa sa amin. Oh, blessed be your name, Lord God. Blessed be your name. Blessed be your name, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord, thank you, Jesus. Shall we all rise and can we just make this song our prayer? And let's just really make that commitment to the Lord. Panginoon, nais ko pong magtiwala, nais ko pong sumunod. Help me by your grace. Help me by the Holy Spirit. And just be in the center of everything, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, this is my desire, oh God. Amen. To honor you. To honor you. Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. Oh, make it your prayer to the Lord. Hallelujah. All I have within me, I give you praise.
Amen. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Yes, Lord. Lord, have your way in me. Panginoon, nagpapakumbaba po kami, humihingi kami ng tawad. Sa lahat po, O Diyos, ng pagkakataon na nangusap ka sa amin, pero hindi po kami tunay na nanampalataya at sumunod. Marami pong pagkakataon, O Diyos, nangungusap ka sa iyong mga salita. But Lord, it always fall to a deaf ear. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay tunay na inaamin, nagpapakumbaba, humihingi kami ng tawad. Sa marami niyo pong mga ipinapangusap sa amin, lagi po, O Diyos, na kami hindi sumusunod sa iyo. Father God, if there's callousness in our hearts, muli kami po'y nagpapalinis, Panginoon. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan. Hindi ka lang po namin, Panginoon, tagapagligtas. But that, Lord, you are our Lord. Ikaw po yung Diyos. Ikaw yung Panginoon. Yung mga salita mo ang dapat nasusunod sa amin pong mga buhay. Father God, I pray that you would just release us, Father, to be not just hearers of the word, but doers of it. So that, Lord God, we would receive the blessing. Lagi po naming maalala, Panginoon, that blessing is always tied up to obedience. Kung meron pong paraan ng pagpapala, ito po yung pagsunod. Ito po yung pamumuhay ayon sa iyong kalooban. Ito po yung pagsunod sa iyong mga pamantayan. Lord, you will never bless us outside of obedience. You will never bless us, Lord God, out of disobedience. Father God, I pray that you would give us the grace to obey. You would give us, Lord, the grace to follow your words. Because in your words, Lord God, there lies life. Nandun po ang buhay. Panginoon, sa araw-araw, hayaan niyo po marinig namin ang boses ng aming pastol. Our good shepherd. Ikaw na mabuting pastol sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, that you are long-suffering, Father God. You are slow to anger. You are rich in mercy. You are rich in love. Salamat, O Diyos. Napakabuti mong Panginoon. Tinitiwala po namin sa iyo ang lahat ng bagay. Father God, may you deal with us very personally in areas of our needs, in areas, Lord God, that you would want to mold us and make us to be the people that you want us to be. Father God, thank you for the lives of each of my brothers and my sisters. Minister to them, Lord God, and bless them according, Lord, to the obedience of their hearts. Bless them, Lord, I pray. Bless them in the name of Jesus. And
And may they know you, Lord, in a very personal way. We give you honor, worship, thanksgiving, and praise. In the mighty name of Jesus, this we pray. And all of God's people say, Amen and amen and amen. You may be seated, everyone. God bless you. Tawagin natin si Kuya June as he lead us sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. Hello. Hello. Good morning. Good morning po. Yan. Bago po tayo mag-proceed sa ating tithes and offering, nandito po ako para magbigay ng maikling testimony dahil po ako po ay uuwi na bukas ng Pilipinas para makapiling ko po ang aking pamilya, makapag-rest ng konti, and by December 5 po kami po ay lilipad na po pa Canada po. Canada po, Canada. A-E-N-E. Ganun po nila i-pronounce. Joke lang. Ang aking pong testimony po ay twofold. Isa po sa area ng pagbibigay, then tithes and offering ko, paano po ako bless ng Panginoon. Naalala ko po yung sinabi ni Pastora Pang, kasi po ako po ay graduate dito sa church ng 3 beses. Isang discipleship and leadership preparation, yung leadership training course 1, 2, 3, tapos yung latest natin ng DNG. So talagang hinubog tayo ng Panginoon dito at siguradong may paggagamitan po tayo kung saan man tayo ng Panginoon. Sabi po ni Pastora Bang, naaalala ko po, sabi niya, kapag may obedience, siguradong may blessing. Yung talagang, kasi I was broken nung pumunta ako dito sa Singapore, sa church. So naghahanap ako ng mapagsasabihan, mapag-aandutan ko ng problema, pero dito ako nakatagpo sa church ng taong makikinig. Actually, si Jesus yung nakinig sa akin at tinuruan niya ako ng maraming bagay. So, pangalawa pong area ay yung role po ng church, kung paano po ako tinuruan dito ng Jesus Reigns. So, sa area po ng pagbibigay sa tithing po, hindi po naging mahirap sa akin tanggapin yung ibalik sa Panginoon yung tithe 10. Kasi po, even nung hindi pa po ako born again, pinapractice ko na po yun. Sa Middle East po, pagsisweldo ko, yung unang sweldo ko, inaalis ko po yung 10 ko doon. Tapos binibigay ko na po doon po sa simbahan na kung saan ako kabilang noon. Pero mas naunawaan ko po siya nung pumunta po ako dito sa Singapore. Nabasa ko po yung Bible, inaral po natin. Kasi po, dito sa church, tinuturuan po tayo ng, ano ba yung ginagawa natin? Nag-jot down tayo? Journal yun. Nag-journal tayo noon. Tapos talagang hahasain ka dito magbasa, mag-aral, tapos i-jot down mo lahat. Tapos doon sa pag-jot down mo, kakausapin mo ang Lord. Yun na natutunan kong tanggapin na yung ikasampung bahagi ng ating kinikita, hindi talaga sa atin. So, naging faithful tayo doon, naging consistent tayo sa Panginoon. Minsan naiiyak ako, Lord, allowance ko na to sa isang buwan. Pero talagang kailangan, doon tayo masusubok ng Panginoon. Tapos pinanghawakan ko lang yung malakay 310. Sabi niya doon, ibigay mo sa Panginoon. Tapos ibigay mo, bring the tithe into our storehouse so that there will be meat in our house. Prove me. Sabi niya, subukan mo ko rito. At bubuksan ko ang durungawan ng langit. At ibubuhos ayaw ang biyaya hanggang sa wala ka na mapaglagyan. Siksik-lik ka tumawag. Yan po ay pinanghawakan ko sa Lord. Talagang sa lahat ng areas ng finances ko nung ako'y pumunta rito, I was broken financially. Heartbroken din ako noon. Inayos ng Panginoon lahat. Binigyan niya ako ng bahay na kung saan nakatira lang kami dati sa akin. Yanan, mahirap kasi may mga pamangkin ako doon, nag-aaway mga anak ko. So I pray to God na, Lord, gusto ko na pong pumukod. Binigyan po ako ng Lord ng bahay. Fully paid na po yung bahay namin. Ngayon po praise God. Sa pag-alis po namin, parirentahan ko po yung bahay na pinagkaloob sa amin. So, encourage you, yung sa tithing po, wag po tayo manghinayang dahil po ang kapalit po nun ay siksik, hindi ka tumahapon. Praise God. And then sa pangalawang area po yung naging role ng church. Yun nga po, I was broken-hearted. Wala akong pag-iingahan ng sama na loob. Hindi ko alam kung sama na loob yun. Sama na loob sa sarili ko. Kasi I hurt people. Sige, sasabihin ko na nga since last class ko na ito. Ako po ay nagkaroon po ng relasyon sa ibang girl. Nagkaroon po kami ng
kumapit sa katawan. Parang kang rubber na hinihila. Gusto mo na magbago pero hindi mo magawa. Kaya wag kayong gagawa naman. Kasi pag sinubukan nyo yan, pag binigay nyo ang kamay nyo kay Satanas, hihilahin ka niya. Kaya ang kailangan nyo gawin, magbasa kayo ng salita ng Panginoon. Aralin nyo po ang salita ng Panginoon. Lagi po kayong umattend dito sa church dahil tuturuan po tayo dito. Pagka po may mga activities, makiparticipate po kayo. Kasi po doon po nagagalak ang Panginoon na nakikisa tayo. Amen. Praise God. Isa pa po, I was embarrassed sa mata ng Panginoon kasi nung napunta po ako sa SMRT, talagang inayos ng Panginoon yung schedule ko. Sabado, Linggo, wala akong pasok. Pero alam niyo po ang ginawa ko. Lagi po ako nag-overtime. Lagi akong pumapasok ng Sabado. So, imbis na yung mga oras na ginugol ko sa trabaho ko, naglaan ako ng oras sa church. Siguro baka pastor na ako. De, joke lang. Talagang inayos ng Panginoon na kailangan sa araw ng linggo magpapahinga ka. Sa araw ng linggo sasamba ka. Pero ang ginawa ko po kasi I turn alternate route. Pero nandun pa rin ang Panginoon pala. So, ayan, ang church natin hindi po siya Bible-based po siya. Kung ano pong tinuturo ng Bible, ituturo po sa atin ng open po, wide, ang wisdom at karunungan at understanding na makukuha natin. Kaya po, participate lang po tayo. Huwag po tayo magtatampo. Kung minsan hindi po tayo nababati ng ating mga church leaders, yung ating mga pastora, huwag kayong magtatampo. Huwag kayong lalayo. Huwag niyo kong gayahin. 1 year po akong nawala sa church dahil po ako po ay nagtrabaho. Tuloy lang. Dadating ang time na yung hinihingi nyo sa Panginoon, gaano man katagal yan. Kagaya ko, 10 years po ang inabot ng aking paghihintay para makapili ko pamilya. Sabi ko, Lord, ang sabi mo, ang family ay our first ministry. Pero tumagal ng 10 years. Ngayon pong ika-10 year na po, ang sweet moment na kung saan pinagkaloob po ng Panginoon yung aking prayer na magkakasama ng Panginoon. Amen. Praise God, praise God. One last testimony pa po. Yung pong nabanggit ko sa inyong relationship ko dati, aalis po ako. Pumunta po ako sa Singapore na broken-hearted. May nakasakit po ako ng kapwa ko. Ngayon po, nag-uusap na po kami ng kabilang side at nag-uusap na po kami ng isang anak po ng maayos. Wala na po kami ibang etc. pinag-uusapan na hindi ayon sa amin. Maayos na relasyon, kundi maayos po. Inayos po ng Panginoon. Kaya po aalis po ako sa bansang ito sa Singapore na inayos po ng lahat ng Panginoon. Amen. Praise God. Ayun po. Tayo po nadako na sa ating tithes. Kaya sana may encourage kayo magbigay. Sa ating po mga tithes and offering, pwede pong ating panghawakan po at ating po ibibigay. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise you in the name of Jesus. Jesus, Jesus. Lord, you have taught us many things, Lord. You have given us the wisdom and understanding, Panginoon, na aming panghawakan. Our firm foundation, Panginoon. Kaya po itong sa areas ng pagbibigay po namin, Panginoon, ay maging maluwag po sa aming puso. Hallelujah. Panginoon, pinagpapasalamat ko po ang araw na ito, Panginoon, na kami ay tinuruan mo po ng maraming bagay, Panginoon. At nais po namin ibalik po sa inyo ang which is rightfully yours, Lord God, which is the tenth, Lord God. And may you bless us, Lord God, and what we have prayed, Lord God, gaano ang katagal na rin nagpipray namin ng bagay na hinihingi namin sa iyo, you will give it, Lord God, exceedingly, abundantly. Amen. Jesus name. Maaari na po tayo magbigay sa ng ating tithes and offering. Yan, meron po special number. Ang RK and EM para sa kanila. Parang anniversary presentation nila dati. Panoorin po natin.
You showed us mercy with your mighty miracles, and now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There's a miracle in Jesus' name. Pour it out in Jesus' name. Amen. Cross the darkness, made a fool of death and grave. Oh, King Jesus, make the royals out of slaves. And now there's breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There's a miracle in Jesus' name. Pour it out in Jesus' name. Amen. Oh, God, we echo your authority. God, we echo your victory. God, we echo your authority. God, we echo your victory. Now proclaim in Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There's a miracle in Jesus' name. Pour it out in Jesus' name. Amen. God, we echo your authority. God, we echo your victory. Hallelujah. Yes, God. Glory to God. Thank you. Pataas ang level ng talent. TGS, ano masasabi niyo dyan? Kayo naman sunod. Dati po akong TGS, kaya... Ayan. Hello? Hello? Announcement lang po. Ang ating pong prayer meeting every Wednesday po, I invited po lahat, ma-attend online. And then every Sunday po, 10 o'clock and 12 o'clock po ang ating service. Yun po, tawagin na po si Pastor Elsa for benediction. Mamaya na bumabati to June. Let's take this time to pray for Brother June
Kaya pag uuwi kayo, magsasabi kayo para mapag-pray namin kayo. Baka iba bigla na lang nawawala, hindi nagpapaalam. So, let us know pagka mag-for good na kayo, so at least we can pray for you and just remember you in prayer. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo as we commit si Brother June at yung kanyang bagong endeavor na gagawin sa Panginoon. Magkausap kami nung Thursday. Sabi ko kay Brother June, hindi siya papadala ng Lord sa Canada ng walang dahilan. At yung absent siya ng 1 taon, at kung hindi siya umabsent, pastor na siya. Dahil present na siya ulit, pastor na siya. Okay. Magpapastor na siya sa Calgary. Ayan. Kaya ang ating panalangin ay sumama ang Panginoon at tunay na sa lugar na yon ay makapagpasimula tayo ng panibagong gawain. It's always been my prayer since the first time I went there in 2000. No, nagpunta po ako sa Calgary. Isa sa mga ipinanalangin kong lugar na isang araw, ipapanganak ang JR sa lugar na yon. Alam ko po, after 20 plus years, amen, sumasagot ang Panginoon sa ating panalangin. Amen? Shall we pray? Father God, we are grateful to you for the gift of family, the gift of friendship, the gift of relationship. Lord, isang bahagi po sa amin, nalulungkot kami, hindi na namin makakasama si Brother June dito po sa Singapore. But Father God, a greater joy is before us to know, Lord God, na makakasama po niya yung kanyang pamilya at mula dito, Lord, dadalhin niyo po sila sa ibang lugar upang patuloy na mangyari ang kalooban mo po para po sa kanya, sa kanyang buong pamilya. Maging sa panalangin namin, Panginoon, na sa lugar, Lord, ng Calgary, Canada, Ikaw, O Diyos, ay maitanghal. Father God, I pray that you will just go before the life of my brother June, Lord God. Sila po'y samahan mo, ingatan, dalhin, Lord, sa lugar na yon ng ligtas at tunay, O Diyos, na mula po sa kanilang pamilya, Ikaw po ay magtatag ng panibagong gawain na magpapala sa marami pong mga kababayan din po namin sa lugar pong yun. Sa marami pong mga tao sa lugar pong yun na they will be touched, Lord God, by the power of your word, the power of the gospel, the power, Lord God, of the blood of Jesus that will change their course of destiny, Father God. Ama, salamat po. We commit them into your care and we trust you, Lord God, that you who began a good work in us, you will be faithful, Lord, to complete it till the end. Sa iyo po namin sila itinitiwala at ang aming pong panalangin, Lord, that we would hear good news of what you will do, Lord, on their behalf in the name of Jesus. Bless them, Lord, I pray. Bless them in the name of Jesus. Hallelujah. And Father God, I thank you, even, Lord, as you release your grace and your blessing upon your people today. May the Lord indeed bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you and be gracious to you. May you always know the voice of the shepherd. That as you pray, as you commune, as you take time with the Lord and in the Lord, that you would know what it is to hear the voice of the shepherd. Trusting Him, resulting to true obedience that would cause blessing, that would cause the opening of many doors for each of our lives. Father God, thank you for the lives of your people. I release the Father's blessing. I release the Father's blessing. I release the Father's blessing. Panginoon, salamat po. Salamat. Samahan mo po kami, ingatan, kalingain sa loob ng isang linggong muli. Panginoon, salamat. Ang sabi mo sa iyong salita, we seek first your kingdom and your righteousness. And all of these things, Lord God, will be added unto us. Even as we seek you, Lord, this first day of the week, Lord, itinitiwala po namin sa iyo ang kabuuan ng isang linggong ito. Alam po namin, sasamahan mo kami at pagpapalain. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman sa iyong kabutihan,
sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan. For yours is the kingdom, the power, the glory, and the majesty, both now and forevermore. As we commit to you everything, Lord God, in the mighty name of Jesus, this we pray. And all of God's people say, Amen and amen and amen. God bless you, everyone.